Hill County 911, what's your emergency? I just killed my children. Excuse me? I just killed my children. Where are you? I'm in the abandoned house on Highway 77 right after you go underneath the highway. One of them's still alive. Hurry. Get an ambulance out here to save the one that didn't die. Come on. Hurry up. What's your name? Bitch, call them. Have you already called them? Yes, ma'am, I have. Okay. I need your name. I don't want to say your name. Her name is Deborah Jeter. Tinangka niyang paslangin ang dalawang mga anak niya pero bigo siya sa isa at tumawag sa 911 para sagipin ang anak na nag-aagaw buhay na. Ang pamosong 911 call na ito ay talaga nga namang kabigla-bigla at isa sa pinag-usapan noong 2009. Ano ang pangyayari sa likod ng tawag na ito? At ano ang dahilan ng tangkang pamamaslang ni Deborah na ito? Tara at ating buksan ang pahina ng krimen ng kaso ni Deborah Jeter. Si Deborah Janelle Jeter ay pinanganak sa Georgia noong November 1976. Siya ay kasal kay Lester Jeter at nagkaroon ng dalawang anak dito, ang 13 years old na si Kirsten at 12 years old na si Kelsey. Walang masyadong detalye tungkol kay Deborah maging ang kanilang love story ni Lester, kaya ang istorya ay iikot lamang sa detalye na ginawa niya sa mga anak niya. Bumalik tayo sa taong 2009. Ang taon ng kamatayan ng dating Pangulong si Corazon Aquino. Nang madugong Maguindanao Massacre na naghatid ng kilabot sa buong Pilipino at ng pambihirang laban ng pambansang kamao laban kay Miguel Cotto. Sa Amerika naman, ito ang taon na sa pagsisimula nito ay napasinayaan si Barack Obama bilang ika-44 na Pangulo ng Amerika. Ang taon ng kamatayan ng King of Pop na si Michael Jackson at ang pagkalat ng flu pandemic sanhi ng tinatawag na H1N1, swine flu o influenza virus. Pumunta naman tayo sa Texas, ang state sa Amerika na pinagmula ng mga cowboys at pumapangalawa sa mga states ng US by population or by area. Sa Hillsborough sa Texas, nakatira ang mag-asawang Lester at Deborah. May 2009, si Lester ay nag-file for separation sa kanilang pagsasama ni Deborah. Hindi ibinigay ang detalye kung bakit gusto niya na makipaghiwalay, pero ayon sa isang kapitbahay, sa bahay daw ng pamilya Jeter ay madalas na maingay dahil sa kanilang palaging pag-aaway. Ang pag-file ng separation na ito ni Lester ay hindi madaling tanggapin ni Deborah. Si Deborah ay ibinao ng depresyon at kalungkutan at sa isang beses pa nga, ang kanyang buhay ay tinangka niyang tuldukan. May 21, sa harap ng kanyang dalawang mga anak, ay uminom siya ng maraming pills para tapusin ang kanyang nararamdamang kalungkutan. Sa ginawa na ito ni Deborah ay ipinasok siya sa isang mental health hospital ng pansamantala at si Lester naman ay nagpasa para sa isang kustodiya. Sa ipinasang request para sa kustodiya ng kanyang mga anak, si Lester ay nag-request din ng isang temporary restraining order laban kay Deborah. Si Deborah ay wala sa tamang wisyo at sa mga susunod na araw ay maaari na itong ma-release sa ospital, kaya natatakot si Lester na baka kung ano ang gawin ni Deborah once na siya ay makalabas doon. Ang korte ay pinagbigyan naman ang temporary restraining order ni Lester, ngunit ilang araw lamang matapos makalabas si Deborah ng ospital, isang hearing muli ang nangyari sa korte kung saan ang resulta ay ang pagtanggal ng restraining order kay Deborah. Pumayag na din si Lester tungkol dito. Sa tingin din naman niya ay wala naman sigurong sama ng loob si Deborah para sa dalawang mga anak niya at ni minsan ay hindi din naman sila sinaktan ni Deborah. Sa pagkawala ng restraining order ay agad na nag-schedule si Deborah para makita ang dalawang mga anak niya. Sa panig ng mga anak ni Deborah na sina Kirsten at Kelsey, ang dalawa ay excited pa para makita ang kanilang ina. Sa sobrang excitement nga ng mga ito, ang panganay na si Kirsten ay nag-post pa sa kanyang MySpace tungkol sa kanilang pagkikita. June 5 at 6 p.m., si Deborah ay sinundo ang kanyang dalawang anak para sa kanyang granted na custody visit.
Sinabi niya sa kanyang mga anak na sa gabing yun ay marami daw mga nakalaang sorpresa para sa kanila. Si Kirsten at Kelsey ay pareho nang nagpaalam sa kanilang ama saka sumakay sa kotse ni Debra at excited sa sinasabing sorpresa. Sa kasamaang palad, pa-epek lang pala ang sorpresa na ito. 4 na oras matapos nilang magpaalam sa kanilang ama, ang isa ay matatagpuang wala ng buhay at ang isa naman ay nag-aagaw buhay. Are you in your car? No, I'm not in my car. I'm in the house walking around. And one of them's still alive for real. She's asking to be saved, and I couldn't handle that. And so now she's been a long time. She might already die because she's bled out a lot. And hold on. What, baby? Be still. What did you say? She said, please send to her. God damn it, hurry up. Honey, they are coming. They're on their way. Hold on, kid, they're coming. Tell them not to shoot me, I don't have a gun. Okay. I want you to lay the knife down so they can see that you don't have any weapons. Okay. Oh my God, she's dead. Oh my God. Agad na nag-dispatch ng mga otoridad sa sinasabing lugar. Sa kanilang pagdating ay nakita nila si Debra na nakatayo at nakataas ang mga kamay sa kanyang ulo sa labas ng garage. Kitang-kita ang bahid ng dugo sa kanyang braso. Ngunit kitang-kita din na sinubukan ni Debra na linisin ito. Ang kanyang kotse ay makikita din sa labas at sa ibabaw naman ito ay naroon ang isang maliit na patalim. Sa pagpasok sa bahay ng mga otoridad, ang 12 anyos na si Kelsey ay nakita nila sa banyo at ang 13 anyos naman si Kirsten ay nakita sa kwarto. Sila ay parehong nakahandusay, duguan at ang leeg ay nilaslasan. Ang pagkakaiba nga lang, ang panganay na si Kirsten ay nag-aagaw buhay at ang bunso naman na si Kelsey ay wala ng buhay. Si Debra ay agad na naaresto at sa kanyang kasalukuyang wisyo ay nasa ilalim ng isang suicide watch. Si Kirsten naman ay inilipad ng isang helicopter para dalhin sa pinakamalapit na ospital at agad na sumailalim sa isang operasyon. Siya ay himalang nasagip at mananatili doon hanggang sa kanyang tuluyang paggaling. Sa ginawang investigasyon, batay sa cellphone records, si Debra ay nag-drive papunta sa kalapit na bayan na Corsicana. Siya doon ay paroon at parito para maghanap ng isang abandonadong bahay para sa maitim na balak niya. Isang abandonadong bahay na along Highway 77 ang kanyang nakita, kung saan nang sila ay makapasok na, ang kanyang panganay na si Kirsten ay agad niyang sinugod. Sa ginawang pagsugod ay agad na naalarma si Kirsten at sinigawan si Kelsey na tumakbo. Sa warning na ito, si Debra ay sinaksak si Kirsten sa likod at sinundan si Kelsey. Kung saan nang kanya itong mahuli, si Debra ay hiniwa ang leeg nito from one side of her neck all the way to the other, killing her instantly. Si Debra ay binalikan si Kirsten kung saan ay hiniwa niya din ito sa leeg, pero miraculously, si Kirsten ay hindi agad namatay. Hawak ang kanyang leeg, si Kirsten ay pinakausapan si Debra para sagipin siya at pumayag naman si Debra. Napaka-ironic, di ba? At dito na nga siya tumawag sa 911. Ang komunidad ay talaga nga namang nabigla sa ginawa na ito ni Debra. Ayon sa kanila, si Debra ay hindi naman nila nakitaan ng sign ng ganoong klase ng violence. Si Debra ay nagkaroon pa nga ng part-time job sa Hill College bilang isang tutor ng anatomy at physiology at kailan lamang ay nakapasok pa sa isang program para maging isang licensed vocational nurse. Pero si Debra ay hindi ito tinanggap dahil si Debra ay gusto daw na maging isang registered nurse. Kung si Debra ay mayroon talagang malalim na kinikimkim, higit sa kanilang pagsasama na mag-asawa, ang college ay mayroon ding counseling services na available sa mga estudyante at staff nito. Kaya ang nangyari ay talagang shocking at devastating.
Maaring ang nakaabang na separation ay nagdulot kay Debra ng matinding depresyon dahilan ng pagkamatay ng kanyang bunsong anak na si Kelsey. Si Kelsey ayon sa kanyang teacher ay isang matalino at tahimik lamang na bata. Kapag may mga gawain sa school, si Kelsey ang madalas na palaging nauuna. Kapag wala naman gaanong ginagawa sa school, kung ang iba ay masayang nakikipagkwentuhan, si Kelsey ay makikitang palaging nagbabasa ng aklat. Siya ay mahilig magbasa ng aklat. Palagi siyang nakikita ng teacher niya na may hawak-hawak na aklat sa kamay niya. Noong minsan nga na may ginanap na parent-teacher meeting sa school, na ikwento din ni Debra sa kanila na sa sobrang hilig ni Kelsey sa pagbabasa, minsan ay nagpaalam itong pupunta ng banyo para maligo. Pero kalaunan, si Kelsey ay kanilang makikita doon na nagbabasa pa din. Isang magandang bukas sana ang nakaabang sa kanya, ngunit hindi na iyon mangyayari pa dahil sa kanyang sariling ina. May isang record din tungkol kay Debra ang lumabas sa kanilang investigasyon. Ayon sa record, taong 2004, si Debra ay nakasuhan na dahil sa pisikal na pang-aabuso kay Kirsten. Ang kaso ay na-drop nang siya ay mabigyan na ng mental help. Si Debra ay kinasuhan ng murder at attempted murder at binigyan ng bond na $1.5 million. May 2010, siya ay nag-plead ng guilty sa parehong kaso at pumasok sa isang plea deal. Sa plea deal na ito, si Debra ay hindi nalilitisin pa. Magkakaroon ng sentensya na life sentence without parole, maiiwasan ang death sentence, at higit sa lahat, si Kirsten ay hindi na din mararanasan pa na tumestigo laban sa kanyang ina. Sa ginawang krimen, si Debra ay tikom ang bibig sa kinauukulan kung bakit niya nagawa ang pagpaslang. Ayon sa isang report, si Debra ay humingi ng tawad sa kanyang mag-ama. Sinabi niya kay Lester na mayroon pa din siyang galit dito, ngunit humingi siya ng tawad sa kanyang ginawang pagpaslang. Si Kirsten at Debra naman ay sinasabing nagkaroon din ng light-hearted moments bago mailipat si Debra sa kanyang permanenteng piitan. Pero bakit nga ba? Bakit niya nagawa na paslangin ang anak niya? Ayon sa isang report, sinabi ni Debra kay Lester na sa kanilang paghihiwalay at kustodiya sa kanilang anak, sobrang kalungkutan at depresyon ang naramdaman niya. Kung iyon ang nararamdaman niya, siguro ay iyon din ang nararamdaman ng mga anak niya. Hindi niya gusto na ang dalawa ay makaramdam din ng kalungkutan, kaya niya napagdesisyonan na ang kanilang buhay ay tuldukan. Sa ganoong paraan, wala na silang mararamdamang pait pa sa nakaabang na paghihiwalay ng kanilang ama at ina.